Okay? Game. So, kung maalala ninyo mga kababayan ko, may naging content tayo na lumang video ni Mariel na pinagtatanggol niya yung kanyang napakatalinong asawa na si Robin Padilla. At nagpalusot ang hindot na si Mariel. Diba? Na kesyo ang asawa niya daw ay nakapagpasa ng bill habang nasa bilangguan. At kahit sabihin niya pang luma o bago yung video yung ginawa niyang pagtatanggol, sinabi na nga namin yung pagtatanggol, walang problema yan, asawa mo yan. Sino ba magkakampi sa kapwa bobo? 'Di ba? So Yeah, baby! So, yun na yun. Kaya lang, yung mga sinasabi ni Mariel kasi, may panghalong panlilin lang. Oo, tulad nito, simple lang naman, pinaliwanag dito sa Kay Alaman, sa News 5, okay? Ano nga ba yung sinasabi ni Mariel na Robin Padilla na nakapagbasa ng batas? Huwag tayong tanga. Oo, huwag tayong tanga, huwag tayong bobo. 'Di ba? Pwede naman siguro maging tanga, maging bobo nang hindi sinasadya or talagang nagkataon. Pero pag ginawa mong hanap buhay yung pagiging bobo, pag pagiging tanga, may problema ka talaga dyan. So, without further ado mga kaiksena, alamin natin kung ano bang klaseng sinasabi ni Mariel. O, eto, Mariel naman kasi, sumagot pa ang tanga. Sumagot pa, nagpaliwanag pa. Kahit magpaliwanag ka pa, hindi ka lulusot. O, sige, tira. Mga kapatid, may mga batas na may number, may batas na may pangalan, at may batas na parang may personal branding. Gaya ng trending ngayon na Robin Padilla Law. O ano nga ba yung Robin Padilla na law na yan? Diba? Pinangalan na sa kanya, ikaw na nagpasa? Inanto? Pero teka, ano ba yan? At si Robin ba talaga ang nagpasa nito? Papaliwanag dito, hindi ako baka hindi pa rin kayo maniwala. Ina yung mga DDS kayo, mga bangag. Alam mo, kayo literal na mga bangag. Robin Padilla Law ang tawag ng ilan sa Republic Act 8294. So nakita nyo mga kaiksena, yung Robin Padilla Law na yan ay nagawa at na kumbaga naging inspirasyon yung law na yan dahil sa kaso ni Robin Padilla. Tandaan nyo, ang kaso ni Robin Padilla ay yung mga firearms, no? So, wag nyong aalisin na ang pagdadala ni Robin Padilla ng mga baril ay hindi ho tama. Maling-mali yun. So, yung ginawa ni Robin ay paglabag sa batas. Naintindihan po natin, illegal, no? Illegal ang ginawa ni Robin. Maliwanag tayo dyan. Naipasa po yan noong 1997. Noong mga panahong iyon, hindi pa po senador si Robin Padilla. Mariel naman kasi, pinangalan lang sa asawa mo si Robin na nagpasa. Wag naman ganon. Wag kayong manloko ng tao. Wag kayong kung ano pinagsasabi nyo. 'Di ba? Katunayan, noong panahong naipasa ang batas, ay nakakulong siya dahil sa kasong illegal possession of firearms. Ngayon, sagutin nyo, mga bobong DDS, direct bobo nga di mga bangag na mga DDS. Tama, mali. Di ba, mali. So, mali siya, may paglabag sa batas, nakulong. Kaya lang itong putang ina si Digong, ginawang asong ulol si Robin Padilla, kaya ayun, binigyan ng pardon. Kaya bakit siya nauugnay sa batas? Dahil ang kanyang kaso ay kaugnay ng pag-amyenda sa parusa mula sa naturang batas. Pero magkaiba po ang may kaugnayan sa batas. Tandaan niyo yung sinasabi magkaiba. Ang may kaugnayan sa batas at nagpasa ng batas. Maliwanag. Boom! At siya ang nagpasa ng batas. Hindi po yan pareho. Kung may batas na may pangalan ng isang tao, hindi automatic na siya na agad ang gumawa nito. Halimbawa, may Eddie Garcia Law. Yan tulad niyan, 'di ba? Hindi ibig sabihin si Eddie Garcia nagpasa niyan. Hindi man siya senador. Kaya wag tatanga-tanga.
Diyos ko naman to si Mariel naman, oh. Oh, talagang ano pa, gumawa ka pa ng video para sumagot. Talaga naman. Oh. Po ang batas na ipinangalan sa yumaong aktor dahil layunin nitong magbigay ng mas malinaw na proteksyon sa mga workers sa movie at television industry. Pero hindi naman ibig sabihin na si Eddie Garcia mismo ang nag-file, nagdebate at bumoto sa batas. Ganyan din ang tinatawag na Rizal Law na tungkol naman sa buhay at ambag ng ating pambansang bayani. Pangalan nila ang ginamit pero ipinasa ito sa proseso ng Kongreso. Ganon din dapat ang pagtingin sa mga batas na may palayaw. Pwede namang magmungkahi ng batas, pwedeng maging inspirasyon ng batas, at pwedeng maka-impluwensya sa batas. Pero magpasa ng batas, kailangan mong maging mambabatas. Kakaya si Mariel, ano? 'Di ba? Alam mo talaga, oh. You have the beauty, but I think you don't have the brains. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Sabi ni Attorney Palsis, pruweba na may palakasan na ipasa ang batas para kay Robin. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga si Robin Padilla ay talagang asong ulul himod tumbong kain pupo sa mga Duterte. Kita nyo naman, lantaran naman sinasabi niya eh. Kahit wala pang nangyayaring pagdinig, impeachment trial, matik not guilty na yan para kay Sara. O acquit na agad kay Sara, ay kay Robin si Sara. Matik yan, wala tayong magagawa dyan. Kahit sampalin mo pa ng maraming ebidensyang hindot na yan. Hindi yan makikinig sa ebidensya. Bulag yan eh. Oh, bangag din yan si Robin. Maikinig ba yan? Nakakaloka mga kababayan ko. Oh, Diyos ko, naintindihan ninyo, Mariel. Kung ako sa'yo, mag-live selling ka na lang. Subscribe na agad sa channel na Yan po ang ating K-alaman. K? Maliwanag. Maliwanag tayo dyan ha. Warm up lang natin yan. So, malinaw na malinaw itong panloloko at panlilito, 'di ba? Ni Mariel. Diyos ko naman, tumigil ka na, te. Tuloy mo na lang live selling mo. Huwag ka nang sumagot-sagot pa. Ha? Kung gusto mo, antag dito, antayin mo na lang palagi si Robin pag uwi. Asikasuhin mo, pakainin mo, paliguan mo, bihisan mo, hubaran mo pag doon na kayo sa kwarto. Kasi sigurado, lagi naman nag-urge si Robin Padilla kahit gasili ang putumtum. subscribe na agad. Ganun lang daw, oh. Sabi pa ni Rosana Roses, oh, liit daw. Sa bagay, nakita naman natin sa live selling ni Mariel, dumungaw yung sili. Halika na, punta natin sa sunod na topic. Type action, mga ka-eksena. Subscribe na agad sa channel na laging may Game na. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, huwag kalimutan mag-like kung ayaw nyo masaktan. Ha? Maniwala kayo sa akin. Hawa ko pamilya nyo. Mag-like na kayo. Okay, punta muna natin tong usapin patungkol na nga dito. Saan? Dito tayo kay... Wait lang. Saan na yun? Yan. Ito to. Ano yun? Ba't nawala? Wait lang Hinahanap. Ayan. So mga kababayan, dito muna tayo. Sa issue ng kay Pia at kay Rapi Tulfo. Ito pala unahin ko. Saan yan? Game. Labas mo. Yan. So mga kababayan kahapon, trending na trending sa social media itong sagutan at banggaan ni Rapi Tulfo at ni Pia Cayetano. Okay ka lang? Direk, pinagtatanggol mo ba si Tulfo? Hindi pakinggan nyo muna yung sasabihin ko. So, eto na nga po, yung tungkol sa dramahan. Sige, sino makakahula nung sasagot ko rito?
So pag-usapan po natin sino ba talaga ang tunay na madrama, nagdadrama o madrama sa Senado. Rapi Tulfo, Pia Cayetano clash over unformed Senate committees. Ang konteksto kasi, mga kababayan ko, itong putang inang si Bading, si Petra, binibitin, ayaw pirmahan, pirmahan yung dapat pirmahan para sa anong tawag dito? Basta may kailangan ng pirma niya doon sa committee, siya yung minority leader, 'di ba? So kailangan doon sa isang committee na mapirmahan niya. So nagpabalik-balik pa daw yung mga staff ni Rapi Tulfo doon sa opisina ni Alan Peter Cayetano. Talagang binibitin. Samantalang madalas makapag-Facebook live pero pirma hindi kaya. Oh. So doon ang yun ang konteksto na tapos kahapon wala pa rin si Petra. So narindi na ayun yung committee report ba yon o parang hindi ang tawag dito yung mag-ano sila ng members, ganon. Parang ganon yun eh. Masabi naman dito. So, binitin niya, nabuisit na si Rapi Tulfo. Sinabi ngayon dito sa Senado yung himutok niya. Ngayon, to the rescue ngayon. Itong putang inang hindot na si Pia Cayetano. ang nakakatawa lang, siya pa talaga yung nagsabi na wag magdrama. Sige na, ito na. Wag daw magdrama, sabi ni Pia. Bangga ang Rapi Tulfo at Pia Cayetano. Talagang mainit, ano? Mr. President, point of order. Yes, Senator Rafi. What's the pleasure of Senator Rafi Tulfo? Mr. President, in the past few weeks, I have coordinated with the Office of the Majority Leader. Ito hindi natin kinakampihan si Rapi Tulfo dito. Tignan natin yung argumento niya o kanyang himutok o kung gusto yung sabihin, yung pinaglalaban niya. Regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they've extended all efforts to formalize the election of the members of Ayun. the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader In action ng minority leader, which is si Petra, si Bading. to confirm these memberships. Ayun, confirmation of membership. So ano kailangan daw? Pirma ni Petra. Asa si Petra? Wala. Few weeks na daw eh. From the past few weeks, sabi ni Tulfo. So, di ba, mababad trip ka na. Ang tagal-tagal na nito, hindi mo pa iniintindi. Ikaw ang minority leader eh. Di ba? So, mababad trip ka nga. That holds important LEDAC bills hostage. Yun lang. Ginamit na salita ni Rapi Tulfo, hostage. Kumbaga, natenga, nakaantay, nakaantabay, nakalutang yung bills na dapat na sana napasa kung may piyok pa. Kung napirmahan ni Bading. Kaso wala. Ayan, hostage tuloy ang sabi ni Tulfo. Tapos magugulat ka na lang nung bangga ang Ping Lacson at Cayetano, makikita mong panay ang live ni Cayetano, ni Bading. Di ba? Eto na. Such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, Hindi ko kinakampel si Tulfo Natatawa lang ako. Kasi nga
binanatan si Bading. Tuloy natin. Oh. Maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Oh. Meron kang oras para makapag-Facebook live. Wala ka man lang oras para makipag-confirm o makipag-cooperate dito. Mr. President, Ayan na. pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano. Oh, pabalik-balik naman pala eh. 'Di ba? May punto naman. Kasing ganun. Kailang balik na sa opisina mo, wala ka doon. Kung nandun ka man, ayaw pirmahan. Oh. Para kumuha raw ng go signal Oh. nang sa gayon yung kanyang mga members ay may elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. Oh, hindi sa akin ang galing. Sa kanya, ayaw. Capital A-Y-A-W. Ayaw. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Oh, yun na. May bumalagbag na mic, no? Narinig nyo? Si Pia na yon. Siyempre, to the rescue ang kanyang kapatid na reklamador din. Balita ko, dawit din yata sa plunder to o sa Ghost Project. Yung sa flood control, patay ka. Kaya ba hindi na umuwi si Petra? Kasi dahil doon sa gagawing ni Ping Lacson, nako, yari ka na Petra, uubos na kayo. Oh. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Sure yan. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Tingnan mo naman kasi, kakausapin na pala niya, ang problema, wala naman si Bading, si Petra. O paano nga gagawin mo? 'Di ba? Hindi ka mababad trip. Kahit ako mababad trip ako, baka ako mag-Facebook live pa ako eh. Ako babanatan yun eh, 'di ba? Oh. Therefore, I have no choice Oh. para dalhin to sa floor. Sa madaling salita, kayo ang nagtulak kay Rapi Tulfo para isiwalat niya dyan ang kanyang hinaing. Oh. Oh. Maraming salamat, Mr. President. Yan na. To the rescue na ang kapatid niyang madrama. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, Mahika ba to? Ito na, nakakapagtaka athlete daw siya, active sa mga activities when it comes to, marathon ba yan? Marathon, walkathon. O, basta active yan. Pero nakakapagtaka, hingal na hingal palagi. O, sige na, tuloy mo na. dali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyang may parating. Hindi nakikinig din to si Pia, matigas din talaga bungo nito eh. Siguro dapat sa'yo, Pia, magpabawas ka pa ng buhok, magpa-trim ka, kasi nasasagabal na sa tenga mo yung buhok mo eh. Tignan mo dahil mo pera para mo hindi naliligo. No? Pwede ka naman magpa-shampoo para medyo magpa-trim ka. Baka hindi mo lang naririnig yung sinabi. 'Di ba? Few weeks na nga nagdadaan. Tapos pabalik-balik daw yung stop. Tapos kanina, kakausapin sana pero wala. Ikaw ba minority leader?
Hindi. Hindi naman siya, di ba? Oh, sige, tuloy natin. Bakit ikaw kakausapin? Ikaw ba minority leader? Oh. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Wow! Subscribe na agad sa channel. Ito real talk Ulitin ko, hindi natin pinagtatanggol si Rapi Tulfo. Kasi ako na mismo magsasabi, may mga nagawang drama na dyan si Rapi Tulfo tsaka grandstanding. Alam nyo yan. Rapi Tulfo, doon barado ka sa akin. Kasi ako tanda ko pa at nakasave naman sa mga lives ko kung ano yung mga pag-grandstanding mo at dramatization mo. Pero yung dramatization niya, hindi naman umabot sa point ng kagaya ng dramatization ni Pia Cayetano. Right? Yeah, baby. Diba? Oh. And I certainly hope Tino mo? that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Subscribe na agad. Di ba? Tigas din ang bungo nito ni Pia, no? Saksakan din to, no? Abogado rin, pero parang ang hina ng ulo rin, mintindi. Di ba? Oh. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun na naman po. Thank you, Mr. Senate President. Ayan na. Rest back na ngayon. Banggaan na to. Tulfo versus Pia. What's the pleasure of Senator Rafi Tulfo? Yan. Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Ubusin daw yung tawa. Sige na nga. Palusutin natin. Oh. Never pa ko nagdrama dito. Sorry. Sorry, I beg to disagree, Mr. Rapi Tulfo. Nagdrama kayo dyan. Pagdating sa mga, eto, sino makakapag-debang sa akin? Si Rapi Tulfo nakapag-drama na yan. Pagdating sa alin, sa mga resource person. Diba? Kagaya nung lie detector test. 'Di ba? Kagaya nung papakulong kita. Marami na siya. Kasama niya pa si Bato. Naalala nyo? Kaya Mr. Tulfo sa akin, wala, sa pool. Sa pool yan, sa pool. Huwag mo nang ilusot yan. Nakapagsinungaling ka na. Hindi ka lulusot sa akin. Kritiko mo ako eh. Di ba? May mga nagawa na yan. Dinala niyang bills o dinala niyang issue doon sa kanyang programa, dinala niya sa Senado. At doon yung nagkaroon siya ng grandstanding. Kaya don't me, please lang. Ha? Kilala niyo ako. Ituloy natin. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. No, hindi totoo yan. Sorry ka. Sira ka sa akin dyan talaga. Hindi ako oo dyan. Pero yung pinaglalaban mo na mapirman sana yung kailangan at para hindi maalintala yung mga bills, okay ako doon. Pero dyan sasabihin mo hindi ka nag-grandstanding, hindi ka nag-sinungaling, no. Hindi talaga. Sorry. Oh. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Oh. Never niyo ako nakita nagdrama. Gusto mo? Gusto mo ilabas ko yung mga live ko tungkol sa mga drama mo? Marami ko. Ano? Hindi yata nito alam. Baka nakalimutan niya may kritiko talaga siya, no? Sige, bahala ka. Sige, tuloy natin. Wag ako, Rapi Tulfo. Meron ka talaga. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam ng lahat ng tao rito. Subscribe na agad sa channel. Yan talaga, hindi ko talaga trip sa iyo yan eh. Huwag mo nang ipilit. Please lang. Sana sinabi mo, hindi dapat, di ba? Sana, ang sinabi niya na lang sana, Mr. President,
Ako po, ang nais ko lang naman, ganito. Kung dating sa dramahan lang po, meron naman ako siguro. Naging honest ka na lang. Meron naman ako naging drama, pero hindi naman po umabot sa point na umiyak ako dito. Ginawa akong center stage talaga. O tawag dito, ako yung main star ng Senado. 'Di ba? Ganon. Kaya lang ginamit niya pa kasi na never daw eh. Never siya nag-grandstand, never siya nagsinungaling. Diyos ko. Doon lang sa pagpasok eh, sa pool ka na eh, di ba? Oh, lagi daw siyang pumapasok pero umuwi, pupunta sa istasyon niya. Subscribe na agad. 'Di ba? Lagi daw siyang present. Pupunta lang diyan saglit, tapos makikita mo nandoon na sa Rapid Tulfo in action niya, 'di ba? Oh. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Oh. Yeah, baby! Sana ang sinabi mo diyan, sino ang mas tunay na nagdadrama sa Senado? Ganon. Oh, bakit Direk? Kasi ito talaga yan. Kung drama lang din naman ang pag-uusapan, si Pia yan. Kasi si Rapi Tulfo walang ganito. Yung iyak na, walang ganon. Si Rapi Tulfo yung drama niya sa speech. Sa mga, anong tawag dito? Yung statement niya, yung opening remarks, mga ganyan-ganyan. Doon maraming drama si Rapi Tulfo. 'Di ba? Oh, sige, tuloy natin. Anong drama ba yan ni Pia dati? Pia, okay ka lang. Take one. At interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Pero na, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento. Anong banat ni Rapi Tulfo? Drama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam ng lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Nakabuta si Rapi Tulfo kay Pia. Pero siya, hindi siya makakabuta sa akin. No, you're lying. Tulfo, hindi ka nagdrama, hindi ka nagsinungaling, ginamit ang pagiging senador mo, lolo mo. Ang galing talaga. Ikaw naman kasi Pia eh. Pag tinan mo tuloy nangyari, oh. Tignan nyo naman, oh.
Ay, nako. Talagang ano, eto napansin ko dyan dagdag ko lang Wait lang Yan. Talagang alam nila na magkakaroon ng iyakan dyan Yan, dito kasi wala pa siyang tissue. Tapos, ayun aabutan na siya dyan ng tissue. Iyak na yan Ito na, pakinggan nyo Walang ni isa sa inyong nangamusta sa Ayun na. amin. Abutan ng tissue. Yun na Some yun. of you Yun ang senyales nun. Pag sabi niyang, magbibigay na ng tissue. Lumapit na si Lauren agad. Yun ang senyales nun Para hindi halata. Kasi pag dinala niya yung tissue doon, ay, prepared. Kaya, yung senyas, pag gumanon ako dali niyo yung tissue, bigyan niyo na ako. Ayan. Ito. Tira ba Ayun. Subscribe na Ang hirap gayahin naman ng Pia. Sa mga... Tapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Q! Pasok! Ayun. Tissue! Some of you I've known for 20 years, 10 years. Diba? Ayun na yung tissue. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Hi, Gani. Yun ang yun ang cue point doon. Parang iba nangyari doon Well, anyway, yun na yan. At least, naipakita ko sa inyo. Lipat na tayo. Punta na tayo sa topic natin Okay? Halika na tayo pa action. Ikaw naman kasi, PA, may paganyan-ganyan ka pa. Di bali sana kung wala kang record, may record ka rin. Sabi pa ni Lauren, galingan mo pa. Galingan mo pa, kulang. Paano ako sasama sa drama natin? Dapat talaga naiiyak ka para ako. Pag yumakap ako sa'yo, di ba? Maganda yung kuha natin sa frame. Hindi ko kaya. Ang hirap. Halika na. Tayo pa action. Nandiyan rin pala si Shirokan Saki, Alam niyo kung tutuusin lang pag titignan mo yung mga DDS, yung tawag sila ng tawag kay Pangulong Bongbong Marcos ng bangag, sa mga BBM vloggers ng bangag, pero kung tutuusin mo, sila yung may mga history. Hindi, dito. Isisingit ko lang bago tayo pumunta sa topic natin. Napansin nyo ba mga kababayan ko? Sa tuwing na lang na may issue na nangyayari talagang nagtitrending, lalo na pagkatungkol sa mga DDS, galawang bangag. Lalo na si Sara Duterte, di ba? Bukod sa tatay nilang aminadong bangag, si Digong, di ba? Yung kapatid niyang kitang-kita sa bidyong bangag, si Baste, si Kitty, tapos si Pulong, bangag ng bangag sa alak, di ba? Kung titignan ninyo at susuriin yung mabuti, sila yung bato ng bangag sa presidente at yung mga trolls at vloggers nila, kami naman daw, mga BBM vloggers, ang bangag. Yun ang sinasabi lagi, bangag. Pag may content ka sa kanila, bangag. Pero kung titignan mo, karamihan dun sa mga vloggers nila may history ng pagbatak. Yeah, baby. Subscribe na agad. Diba? Titignan mo sa kanila gawain ng mga bangag, yung ginagawa ng mga DDS. Diba? May tirador ng 13 anyos. Gawain ba ng matino yun? Pambangag na utak yun Diba? Yung leader nila, na panot, yung mga gawain din at itsura, ng mga mukhang bangag. Kumbaga, yung salitang bangag, ibinabato nila sa ibang tao, pero sila yun, 'di ba? Yung actions, yung galaw, yung salita, 'di ba? Sila yung bangag talaga,
'Di ba? Nakuha nyo mga ka-eksena. Pag titignan mo naman, 'di ba? Diyos ko, lalo na kay Sara. Si Kitty, 'di ba? May video rin, may picture din, bangag na bangag. Oh, pamilyang Duterte, bangag. Pero na, like, share, subscribe Diba? na agad sa channel. Ito na, game. Asan na ba ako? Dito na. So mga kababayan ko, ito, malupit din to. Ito mga ka-eksena, yan. Ayon sa isa na namang pagdinig, impeachment trial, meron na naman tayo natuklasan at nakakagulat na nasiwalat. Dahil may isa pang piatos. At sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, aba, tila balak pa nilang gawing fruit salad. Pero na, like, share, Di ba? Ang dami. May chichirya, may pagkain, di ba? Kung ano-ano. So dito sa ibabalita ko sa iyo at papakita ko sa inyo, napansin, tila yata gagawin nyo bang fruit salad tong mga pangalan, itong mga kung sino-sino pinaglalagay nyo dito. Fruit salad daw eh. O sige nga, ano bang fruit salad yan? Tila gumawa raw ng fruit salad ng mga pangalang nasa resibo na tumanggap ng confidential funds ayon sa prosekusyon. Meron kasing apelidong Kamote. Fruit salad. Yummy, yummy. Pinapanood ni Siopaw yan sa Sesame Street na fruit salad. Yummy, yummy. Isa pa nga. Tila gumawa raw ng fruit salad ng mga pangalang nasa resibo na tumanggap ng confidential funds ayon sa prosekusyon. Meron kasing apelidong Kamote, Mangga, Keso at iba pa. Butang na talaga tong mga tauhan ni Sara Duterte at saka ito mismo si Sara Duterte, bangag talaga eh. 'Di ba? Sino mang gagawa ng ganyang style ng 'di ba, pangalan, pambangag lang 'yan eh. Meron ding kapangalan at kaapelyido ang misis ni Presiding Officer Cheese Escudero. Nasa frontline Heart Evangelista. Ayun, The Wiggles, thank you Marbe Rabilia, tama ba? Pinapanood ni Siopaw yun. Pag yun ang tumutugtog, nakaganto lang si Siopaw. Habang, fruit salad, yummy, yummy. ng balitang yan, si Mean Los Baños. Kung noong nakaraang linggo merong Mary Grace Piatos at Renan Piatos with single T, meron ulit Piatos na nakuha sa higit 1,000 acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Siya si Pia Piatos Lim. Putik na yan, naging inchik pa. Naging Chinese naman. Mary Grace Piatos. Ngayon naman, Pia Piatos Lim. PPL. Ayos talaga mga tirada nito ni Sara Duterte. Pambangag talaga eh. Single T at nakatanggap ng 140,000 pesos. Base sa acknowledgement receipt, para raw ito sa biniling impormasyon ng OVP kay Piatos Lim. Pero hindi lang yan ang kinwestiyon ng prosekusyon dahil meron pang Ralph Josh Bacon. Bacon, almusal. Kompleto na. May almusal. Anong Pauco at Heart Santiago. Kaya si Attorney Kapunan napakomment. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Alas 12 na gutom na tayo. Kanina, Madam Witness, merong Pauco tsaka merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may parang kamag-anak ni Hart. Why did you not verify the names in this 1,049 acknowledgement receipts? Paliwanag ni COA Auditor Sailin Del Campo sa muli niyang pagtestigo sa impeachment trial, compliance audit ang ginagawa ng COA. I-check po namin kung compliant ba sa joint circular
at kumpleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin. Sa pagbusisi pa ng mga resibo, pinuna ni Kapuna ng ilan sa mga apelyido ng mga nakatanggap umano ng Confi Funds ni VP Sara. Mga tunog, politiko raw kasi. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla! Merong Beth Revilla, Clarice Honteveros, Jose Jocno Jr., dalawang lapid gaya ni na Diane Maple at John A. Lapid. Nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. Ayon sa Grabe, no? Ganun po mga kababayan ko talaga nang gagago itong si Sara Duterte bangag. Oho. Di ba? Saan naman ho kayo nakakita na hanggang ngayon wala pa rin silang maibigay, mailabas? Sa makatuwid, sabihin na natin, rekta na natin, resibo, hindi nakakapag-comply. Na which is kailangan nga, lalo kung pagkain o gamot yung binili mo, putang inantong si Sara Duterte. Bangag talaga eh. 'Di ba? Matik meron kang makukuwang resibo. 'Di ba? OR. Ay nangyari, OA. Overacting magpalusot. Overacting tumangging sumagot. 'Di ba? Oh. testigo, ito ang mga resibong ibinigay ng OVP para i-justify ang paggamit ng kanilang Confi funds. Oh. Kasunod yan ang inisyong Audit Observation Memorandum ng COA nang makitaan ng OVP ng paglabag sa paggastos ng confidential funds noong first and second quarter ng 2023. Kita ninyo, mga DDS na bobo, may paglabag, hindi ba malinaw sa inyo na nakitaan ng COA ng paglabag? Ano po, hindi po ito sinasabing ng mga DDS na nakarang kesyo, anong tawag doon? Na-clear na daw ng COA. Tanga! Na-clear. Bobo talaga yung mga DDS eh. Oh. Samantala, umabot si Del Campo sa pag-evaluate ng Confi funds ng OVP hanggang third quarter ng 2023. Ang mga pangalan naman sa AR, Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Isda naman yun. Ito. Xiao. Ano yung keso? Ang mga pangalan naman sa AR, Beverly Claire Pampano, Isda. Matthew Queso, Matthew Queso. Oh. Xiaomi 8, Oh. Cellphone. Xiaomi. Di ba Shaolin Soccer yan? Xiaomi 8 daw. Putang ina to mga ano talaga tong ni Sara, oh. Oh. Jay Camote at Chika Mote. Miggy Mango. Oh. Mickey Mango. Lap trip ka, boy. Oh. Gumawa ata ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8, 2262, Miggy Mango. For 50,000 pesos. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness? Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies. Oh. Sa huli, dahil daw sa mga violation na nakita ng COA sa mga paggamit di umano ng Confi funds ng OVP, ay nag-issue ng Notice of Disallowance na halagang 375 million pesos o buong Confi funds sa loob ng 3 quarters ng 2023. Nagsumiti rin daw ng Intel Operations Report ang Office of the Vice President sa COA bilang patunay na nagkaroon ng successful intel gathering gamit ang mga detalye na ibinigay ng mga informants na binayaran nila gamit ang confidential funds. Sa nasabing report, nakasaad daw ang mga aktibidad na dinaluhan ng Vice Presidente at ang mga posibleng threat doon. Pero nakulangan dyan ang COA. Ang tanging sinasabi lang daw kasi ng mga dokumento ay walang untoward incident na nangyari sa bise sa pagdalo niya sa iba't ibang aktibidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga naka-attach daw na dokumento na proof of success para sa intel gathering,
Mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices. Satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice bags to Morsha fire victims, Baka confidential ang rice victims na yan. tupad beneficiaries at BCNHS Gym, Dole, tupad payout. Wow! Ngayon nyo ngayon sabihin sa akin, mga didis, ina nyo, ha? Di ba? Narinig nyo naman siguro, gumagamit ng tupad, ha? Ang OBP nyo. Oh. Di ba? Nagmamalinis kayo kay si Sara, ganto, ganyan-ganyan. Ayan nga, oh, pasikreto pa. King ina nyo. Ulitin ko, ha? Marinig nyo, ha? Oh. Activity nila is provided rice bags to Morsha fire victims. Oh. Baka Fire victim, kailangan i-confidential pa rin. Oh. confidential ang rice victims na yan. Oh. Tupad beneficiaries at BCNHS Tupad beneficiary. Bakit di ko confidential mo yan? Oh. Gym, Dole, tupad payout. Ang dami, may tupad doli pa, oh. Kala ko ba? Di ba? Eh, may ganyan pa si Sara, oh. Oh. Pero paglilinaw ng testigo, hindi dyan ginamit mismo ang Oh. confidential funds, Oh. kundi sa surveillance activities na ginawa bago dumalo sa mga activities na yan ang bise. Pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Walang yung mga komunista, yung mga terorista, imbis na nag-away-away, tumanggap na lang ng rice pack, tumanggap na lang ng tupad. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang, dun sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang magwa-warrant ng payment of rewards po. At wala kang ganon Yun po ang na hindi nakita hindi sa po evaluation mo, Madam Witness. Opo. Kasi mga kaiksena, pwede kasing sabihin ganito, eh. Naisip ko, napalusot ng, ng team ni Sara. Halimbawa, pupunta si Sara sa isang festival, sa Bangag Festival sa Davao. Kunyari lang, pupunta siya doon. So, may confidential funds. Gagamit sila kuno ng confidential funds para security. Kasi may threat sa buhay ni Sara Duterte. Gagather sila ng information para security, para sa intel, kung may ganun ba talagang natutunugan, at magsasagawa ng tawag dito, full force na security. 'Di ba? Oh. Pwedeng sabihin na, walang nangyari, 'di ba? Hindi na pahamak si Sara Duterte. Pwede na lang sabihin na ganun. Ngayon, yung ginastos na pera na yon, which is wala naman, pwede ka mag-imbento nga kasi. Nakukuha nyo, pwede ka mag-imbento. Gagamitin mo security ko kasi merong banta sa buhay ko dito. Gagastos kami ng 120 million o 125 million para sa information, para sa intel, mga ganyan. Pero ending, wala naman. Pagdating ng bayaran, tiba-tiba tayo, pre. Nakagawa ng listahan para sa ganito, security, intel. Kaya nga naghahanap ng katibayan tong si Mami. Di ba? Kung tutusin, kaya ganun lang yung ibibigay ni Sarah mga acknowledgement receipt na binigyan na lang binigay ng gamot, kapalit gamot, 'di ba? Kung tutusin yan, mga kaiksena, gawa-gawa lang ni Sarah yan, eh. Gawa-gawa lang ng opisina ni Sarah yan, eh. Budol nga, sa kung tutuusin, halimbawa ako si Sarah. Si Sarah ako, kunyari, ha? Pero ako maging Sarah. Nakita naman yung post ko, 'di ba? Salamat, Dok, yan si Sara Duterte, eh. So, pagpalagay na natin, Sara ko. Baya, wala tayong pera. Kailangan natin magkapera. Ma'am, meron po tayong pondo, confidential, meron. Magkano? Nasa 500 million, ma'am. Sige, ganito. Palabasin nyo na may threat ako, pupunta ako ng Ilocos. Di ba? Palabasin nyo, siguro mga 3 weeks pa bago magkaroon ng event sa Ilocos.
palabasin nyo na may banta sa buhay ko sa Ilocos, mag-gather kayo kuno ng ebidensya, pero palabasin nyo na lang na ang pangalan niya ay J. Camote. Yan, diyan kayo bumili ng impormasyon. Ikaw, dito ka bumili kay Miggy Mango ng impormasyon. Pero, wala naman talagang ganon. Nakukuha niyo yung ibig sabihin na madali lang pumaldo si Sara Duterte talaga eh. 'Di ba? Kasi may security ni Sara, meron pang anong sense nung kung tutuusin sinabi niya kasi dito eh, security ni Sara sa event sa isang ganito, festival, 'di ba? Sa dami ng security mo eh. Gagamit ka pa ng mga intel para security mo, gagamit ka pa para sa ganito, ganyan-ganyan. King inan to. Subscribe na agad. 'Di ba? Where na yung Andilim? Kaya talagang gumamit yan mga kaiksena ng mga inventong pangalan kasi nga, budol lang naman yung ginawa nila na may ginastos para may pakita lang pagka nag-report sa COA. Kaso, hindi sila lulusot dahil may mga tao talaga nagbabantay sa kaban ng bayan. Pagdating naman sa mga AR ng Department of Education, natalakay sa impeachment na pirmado ang mga ito pero iba-iba ang mga petsa. Kaya tanong ni Attorney Kapunan, mala Superman ba ang Special Disbursing Officer? Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Council Correspondent. The question is speculative, Your Honor. Ayun na, maatake na si Yaya. Si Karay, si Madam. Speculative pala. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's in one day. hypothetical. Nagmanifest si Kapunan na huwag itong tanggalin sa record ng hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hop! Ngayon, mga kaiksena, malinaw na malinaw talaga rito na may panggagago sa part ng team ni Sara Duterte sa pagiging DepEd secretary niya at pagiging vice president niya at lalong-lalo na sa pondo ng Office of the Vice President, confidential fund at kahit ano-ano pa. 'Di ba? Malinaw na malinaw 'yan. Okay? So itong susunod na ipapakita ko, sigurado may masasaktan na namang mga DDS. So type action, punta tayo dito. Boom! Yeah, baby! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good Game. Maliwanag tayo Pakinaan po. Ito na. Nakapag-like na ba kayo dyan? Hindi pa. Itong susunod, masasaktan na naman ang mga DDS dito. Ano yan, direct? So, itong susunod naman natin mga kaiksena. Ano madalas ang sinasabi ng mga DDS pagdating sa confidential fund? 'Di ba? Sabihin pa sa inyo yan, bangag ka ba? Confidential nga eh. 'Di ba? Sino bangag sa atin ngayon? Kasi meron tayong ipapakitang video ng isang abogada o mas tinatawag at mas kilalang abogada ng bayan. Yan ang argumento ng mga DD shit. Pagdating sa bakit nyo pinapakialaman ng confidential funds? Bobo ka ba? Confidential nga eh. So dito, ipapaintindi ni attorney. Okay? At gusto kong i-share sa inyo to sa mga hindi nakakapanood pa. Attorney, tirahin mo. Bobo mo naman? Confident. Bobo mo naman? Ganyan ang mga bangag na DDS. Sino bobo? Ayan may nag-comment sa kanya. Bobo mo naman? Confidential nga eh. Wala ka bang kailangan paliwanag? Bakit may notice of disallowance? Di ba? Confidential nga, hindi mo alam. Sandali lang. Tingnan muna natin kung ano talaga ang sinasabi ng batas. Siguro naman kung nanonood kayo ng impeachment, lagi niyong naririnig sa COA witness ang tinatawag niyang Joint Circular Number 2015-01. Higit sa lahat, ano ba ang pinagkaiba ng confidential fund at intelligence fund? Hindi po na... Subukan yung pilitin nyo
Pilitin nyo yung mga DDS na nakikinig dito, pilitin nyo intindihin, ha? Takpan nyo na lang yung ilong nyo para hindi dumugo. Hindi tumulo ang dugo. Oh. Natin to titingnan bilang political opinion. Titingnan natin kung ano mismo ang sinasabi ng legal rules. Ang joint circular ay dated January 8, 2015. Ito po yung guidelines sa entitlement, pag-release, paggamit, pag-report, and audit ng confidential and or intelligence funds. Stop. Malinaw na sinabi dito na kailangan ng audit, 'di ba? Kailangan mabusisi, kailangan makita at mapatunayan na maayos ang paggamit. Malinaw, 'di ba? Joint circular 'yan, nakasama. Tuloy natin para yun sa confidential and intelligence funds. May problema? Wala, 'di ba? Malinaw na sinabi, lahat ng mga pinagagastos si Sara sa intelligence at confidential, kailangang busisiin i-audit. Hindi porket sinabing confidential, hindi pwede. Confidential nga So, linawin lang po natin. Itong joint circular na to ay hindi Republic Act. Hindi po ito batas na ipinasa ng Kongreso. Yun, argumento ng DDS yan, pagbobo. Hindi naman pala batas Tanga, makinig ka. Isa po itong joint administrative Administrative. issuance na naglalatag ng guidelines kung paano dapat i-release, gamitin, i-report, at i-audit ang confidential at intelligence funds consistent sa mga applicable laws. Applicable laws. Consistent sa mga applicable laws. Ngayon, kung may mga applicable laws na kakagat o sasakmal doon sa mga maling ginawa o mga irregularidad o mga hindi tama o kung ano pa mang kamalian, napapasok ang batas na applicable, dali ka. Gets? And General Appropriations Act. Hindi po pareho ang confidential fund at intelligence fund. Intindihin magkaiba yon. Ang intelligence fund or IF ay ang lump sum amount na provided as such in the General Appropriations Act for national government agencies. Para kanino daw? National Government Agency. Sino-sino ba yan? Makinig. Baka nandyan si Sara. Tingnan natin. OBP, baka nandyan Tingnan natin. Pero ang paggamit nito ay specific. Ang intelligence expenses or IE ay expenses related to intelligence information gathering activities ng ating mga uniformed and military personnel. Ano pa? Hinahanap namin yung OBP. Military and uniformed personnel daw. At intelligence practitioners. Intelligence practitioner. Like? Na merong direct impact sa ating national security. At sino nga ba ang mga maituturing na intelligence practitioners? Ito po yung mga duly designated and authorized experts or agents na nagsasagawa ng intelligence information. Para? Kabilang po dito ang Department of National Defense, Government Arsenal, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at AFP General Headquarters. Ba't wala yung OBP dyan? Dapat nandyan yung OBP. Lagay mo. Direk, kumalma ka. Di pa daw tapos. Sige nga. PNP, Philippine Coast Guard, PIDEA, at iba pang government agencies. Ba't wala? Ano pang agencies yan? Lagay mo yung OBP. Na expressly provided with an intelligence fund allocation under the General Appropriations Act or ibang batas. So very important po, hindi automatic na dahil government agency ka, entitled ka na sa intelligence fund. Ganun pala yun. Hindi naman entitled ang OBP na magkaroon ng ganyan sa totoo lang. Pero dahil ito putang ina si Sara Duterte bangag, feel niya nga kasi na magbida-bida. No, na maging gusto yan, tama. Gusto yan maging DND. No. Sige, tuloy mo, attorney. Samantala, ang confidential fund or CF
ay para sa confidential expenses ng authorized government agencies, particularly mga expenses connected with surveillance and other confidential activities. Kanina 'di ba? At narinig nyo naman, no, ginagamit ni Sara ang intelligence gathering, 'di ba? At ginagamit ang confidential funds para may sakatuparan yung kanilang mga trip. Sabihin na trip. Gumagamit siya kanina, pinakita ko sa inyo at nasa impeachment naman. May ginagamit si Sara na pagbili ng intelligence para sa security niya. Boom! 'Di ba? Sinabi kanina nung COA, sino ba 'yan? Ang pangalan nung kaninang babaeng pinakita kong COA, kineme-eme. 'Di ba? Pupunta si Sara sa isang festival, pupunta si Sara sa isang ganito na may threat daw di umano, kaya bumibili sila ng intelligence. Inang mo. So tama ba 'yun? Di kayo tatanungin ko mga kababayan ko. Ito na nga sinasabi dito. Tama ba yung ginagawa ni Sara? Oh. Para suportahan yung mandate and operations nito. Oh. Ang nature nito ay iba sa intelligence fund. Oh. Intelligence fund equals intelligence activities primarily connected with national security. National security. Inang yan. Anong mapala natin kay Sara Duterte? Wala. Bangag nga hindot pa. Oh. And carried out by authorized intelligence practitioners, uniformed or military personnel. Ang confidential fund ay mga confidential and surveillance activities of authorized civilian government agencies para suportahan yung mandate and operations nito. Kaya hindi po dapat paghaluin ang dalawa. Magkaiba ang classification, purpose, at kung sino ang mga authorized na dapat gumamit nito. Yun. Mahalaga rin pong tandaan, confidential does not mean unlimited. Dahil confidential ang fund, hindi ibig sabihin na pwedeng gastusin kahit saan. Oh, ito, pakinggan nyo pa to Oh. Hindi porket confidential ay hindi na pwedeng gastusin kahit saan. Si Sara kung saan pinagagastos yung pera Ang inang yan. Oh. National security pala yung Christmas party, tanim puno, etc. Tatakdo tae talaga. Kita nyo na? 'Di ba? Yan, sinabi nila yan Ginamit nila yan para sa tanim puno, Christmas party, etc. ng OBP. Ina nyo. Meron pong prescribed purposes ang joint circular. Oh. At nakasulat din po kung ano yung mga prohibitions dito. Ano? Hindi maaaring gamitin ang confidential or intelligence funds para sa salaries, wages, overtime, additional compensation, Christmas party. merong allowance. Si Sara may extra allowance. Nasa putin sobre. Reward. Booking ka na. Ang ina mo, Sara. Bangag ka na siguro. Takot ka na. Oh. allowance or fringe benefits ng government official. Yun na nga yung Christmas party. 'Di ba? Anong suot ni Sara noon? Yung crop top pa? Except kung merong batas na nag-a-allow dito. Hindi rin ito para sa representation expenses, consultancy fees, entertainment. Oh, entertainment daw. Pasok na naman yung Christmas party. Siyempre, may Christmas party, may stop dance. may sayawan, may pa-contest, pagalingan ng costume ng Santa Claus. Ano Santa Claus? Nangingialam, bata pa lang ako, yun Santa Claus. Hindi ba Santa Claus? Santa Claus, Tagalog tayo Oh. Expenses or construction or acquisition of buildings. Oh, may ganyan si Sara. Oh. May ganyan si Sara sa sinasabing pinag-usapan nila sa impeachment May pinatayo daw na ganito, bumili daw ng ganito, 'di ba? Oh, hindi pwede yan bakit ginawa ni Sara? Or housing structures. Oh. Confidential does not mean discretionary without limits. Meron pong documentation and certification requirements. Oh. Para sa intelligence funds,
ang documentary evidence of payment ay inilalagay sa isang sealed envelope. Doon ba talaga yan? Sabi ni Marites. Yan. Maraming salamat po. I love you too. Direct. Yan. From Celerina, Switzerland. Thank you po. Tuloy natin. Ano pa sabi? At iniingatan sa vote ng isang special disbursing officer. At for appropriate circumstances, maaari itong i-inspect ng authorized COA personnel. So, confidentiality protects sensitive information. Hindi nito sinasabi na hindi dapat i-audit. What happens kapag may notice of disallowance? Ang notice of disallowance ay isang written notification ng expenditure na na-disapprove or na-disallow sa audit dahil maaring illegal, irregular, or improper disbursement or expenditure. Depende sa participation sa transaction, maaring magkaroon ng accountability hindi lamang ang special disbursing officer, kundi po ang budget officer, chief accountant, treasurer, project officer, at iba pang responsible persons. Kaya sa confidential funds, bago tayo magsabi na illegal yan, or kaya naman confidential yan, kaya bawal mong tanungin. Balik po tayo sa basic legal questions. Meron bang appropriation? Confidential fund ba ito or intelligence fund? Authorized bang agency na gumamit nito? Ano ang specific purpose na pinapayagan ng GAA at applicable rules? Ang actual expenditure ba ay pasok doon sa authorized purpose? Meron bang supporting documentation? At ano ang findings ng competent auditing or adjudicating authority? Kaya bago ka mag-react at magsabing, bobo mo naman, confidential nga bakit mo tinatanong? Sandali lang po, tingnan muna natin kung ano talaga ang sinasabi ng batas. Maliwanag ba? Attorney season, todo din ay sa sinabi ni Ferrer allowed. Diba? Talagang alam nyo mga kaiksena, napakalakas talaga ng laban ng kaso ni Sara Duterte. Ang kalaban lang talaga itong putang ina mga senador. Senador ang mag-aano dyan magdidesisyon dyan. Senador ang maglalagay kay Sara kung siya ba ay makukulong, may impeach o hindi. Kaya talagang dapat na bantayan yung mga hindot na mga senador na yan. Yung mga kagaya nila Amy, Robin, at na kung sino pa nila Kawatano. Yan. So maliwanag tayo Sana naintindihan nyo po. Kaya pag tinanong at meron kayong kakilalang sinabing, ba't kasi iniimbestigahan pa yung confidential funds? Confidential nga Sabihin mo kaagad, bobo lang. Papanood mo tong video na to para matauhan yung kung sino man yung tanga-tanga na magsasabi nun. Halika, punta na tayo kay Attorney Kapunan. Type action, dali. Pero na, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. So, idagdag na rin natin to mga kababayan ko. Dito po sa video na ito, makikita nyo mga kaiksena. Testigo po ng COA, okay? COA auditor, ito ididetalye niya dito mismo kung saan po ginastos ang confi funds nitong bangag na si Sara Duterte. Hindi na tayo pa topic-topicin pa. Tirahin mo na kagad dyan, ma'am. Idinetalye po ng testigong COA auditor kung saan ginastos ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagbunyag din ang iba pang nabigyan umano ng confidential funds. Kabilang ang mga kaapelido raw ng ilang senador. At live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang mga isiniwalat na impormasyon nitong bagong testigo? Ruth, samot-saring Christmas activities, pasasalamat, gift-giving, tree planting, pati distribution ng wheelchairs. Ilan lamang yan sa mga Wait. Ulitin nga natin. Saan ginastos? Ang ginastos nga? Mayan. Pasyon nitong bagong testigo. Pakiulit.
Ruth, samot-saring Christmas activities, pasasalamat, gift Christmas activity! Pasasalamat! Putang inang hindi ko Ay nako, ang saya naman pala dyan sa OBP. Di ba? Yung iba nga ay sa eskwelahan nga nakaka-cancel pa yung Christmas party kasi gawa ng walang budget, o hindi makaka-attend yung iba, di ba? Samantalang sa kanila, kabi-kabi lang Christmas party, Thanksgiving, hayop, antibay talaga ng Vice President yung bangag. Ruth, samot-saring Christmas activities, pasasalamat, Tree planting. gift giving, tree plant. May pasasalamat na, may gift giving pa. Subscribe na agad. Ina talaga to si Sara Duterte, gastador talaga no? Talagang mandirigma Oh, Diyos ko, Sara, kaawa ka talaga. Diyos ko. Pati distribution ng wheelchairs. Ilan lamang yan sa mga Distribution of wheelchairs, putik na yan, gawa ang talagang DDS bakit? inilista ng Office of the Vice President na di umano'y pinagamitan ng kanilang confidential funds noong December 2022. Sa muling pagtestigo ni COA Auditor Sailin Del Campo, ibinunyagyang nagbigay ng dagdag na dokumento ang OVP. Yan ay matapos silang maisyuhan ng notice of suspension dahil sa mga Hi, Nospi! Idininay daw, idininay. Ulitin nga natin. Sa muling pagtestigo ni COA Auditor Sailin Del Campo, ibinunyagyang nagbigay ng dagdag na dokumento ang OVP. Ibinigay. Nagdagdag daw, nagdagdag. Ano nangyari sa dinagdag na dokumento? Yan ay matapos silang maisyuhan ng notice of suspension dahil sa mga paglabag na nakita sa paggamit ng kanilang confidential funds. Ayon kay Del Campo, may butas pa rin silang napansin kahit sa mga bagong dokumento. Pakinggan natin ang bahagi yan ng impeachment trial. So, sinabi ng COA, may problema tayo, disallowance kayo dito, ganito, ganyan. Asa mga additional dokumento, send nyo sa amin. Nag-send daw, nagbigay daw. Kaso, palpak pa rin. Palpak pa rin. Ano yan? Bakit? Ano nangyari? May mga activity po dito na pasasalamat. Knights of Rizal, Supreme Council, 68th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign, Christmas Activity, Tondo, Manila, Christmas Activity, and Exploration Meeting, Tondo, Consultation with Barangay Chairman, Maynila, in Manila, Pasasalamat Update Meeting, TODA, Pasasalamat Consultation Meeting, TNBS. Ba't di namin nabalitaan yan? Confidential yan? Okay, tuloy mo, ma'am. Salamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi. Ako nasasagot. Diba? Hindi mo pwedeng gamitin yan na magbe-benefit sa'yo. Hindi po. Samantala nakitaan din daw ng COA ng paglabag ang OVP sa paggastos ng Confi funds nito noong first at second quarter ng 2023. Kaya nag-issue sila ng Audit Observation Memorandum. Nagpadala naman daw ng acknowledgement receipts ang OVP para i-justify ang paggamit nila ng naturang Confi funds. At doon lumabas ang iba't ibang pangalan na nakatanggap daw ng Confi funds. Kabilang sa mga yan, kaapelyido ng mga senador at kanilang pamilya. Pakinggan natin ang bahaging yan ng impeachment trial group. Yes, merong umpaw ko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Ito naman, 1-8
P-1-8-994, kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid, na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Grabe, no? Samantala, Ruth, umabot din si Del Campo sa pag-evaluate din ng confi funds ng OVP hanggang third quarter ng 2023. At sa dakong yan ng impeachment trial, inusisa naman ng prosekusyon yung kaugnay sa acknowledgement receipts din na binigay ng Office of the Vice President kung saan nagbayad sila ng daang-daang libo para sa mga informant na, sabihin ko yung mga pangalan based doon sa nakita ko at narinig ko kanina ha, 130,000 pesos para kay Beverly Claire Pampano. 250,000 pesos naman daw, Ruth, para kay Matthew Queso. And then meron ding pangalang Xiaomi 8, Jay Camote at Miggy Mango. Ruth. Isa pang issue na natalakay naman nung isang linggo kasi kung sino daw ba itong dapat na accountable na officer o yung may pananagutan. Ano naman dyan ang sagot nitong si Del Campo? Kung maalala natin, Ruth, last week, dyan naging mainit yung usapan o yung sagutan nila Senator Judge Amy Marcos at Attorney Wamil. Kasi nga, ang iginigit dyan ni Senator Judge Amy Marcos ay hindi si VP Sara ang accountable official. Pero ang naniniwala si Attorney Wamil na bilang head of agency ay accountable si VP Sara. Ganyan din ang paniwala ni Auditor Del Campo. Isa sa mga sinasabing accountable official dahil dun sa mga sa notice of suspension at disallowance ay mismong si VP Sara. Gayon din ng disbursing officer na siyang nakapirma at nakapangalan doon sa cheque na in-encash para dyan sa confidential funds na yan. Pakinggan natin yung bahagi ng impeachment trial, Ruth. Maraming salamat, Nelson Copino. Yeah, baby! Thank you, baby. Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa de la Rey. Si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang Special Disbursing Officer and she disbursed po the cash advance. Hindi pa rin naintindihan ng mga DDS yan, malamang. Tagalog na yan, ha? Mayroon yung isa pang issue tungkol dito sa pinagtalunan din na yung mga dokumento ng prosekusyon at depensa, yung pag-stipulate o pagtanggap dyan. Na-resolve ba yan? Yan yung inangalan ni Prosecutor Lorna Capunan sa simula ng impeachment trial kanya dahil ang sabi nga niya, in her words, ininjan sila ng defense team dahil nga nagkaroon ng ruling ang presiding officer last week na dapat mag-usap ang prosekusyon at depensa either Thursday or Friday last week para nga dyan sa pagko-compare ng mga acknowledgement receipts na Ruth umaabot ng mahigit 4,000. Pero idinetalye ni Attorney Capunan na nag-text daw sila ng Wednesday para malaman kailan kayo ready. Sabi daw nila sa depensa, wala raw sagot. Pagdating daw ng Thursday, 5:30 p.m. daw nagsabi ang defense team na pwede sila August 14 o sa darating pa na Biyernes. So ang sinasabi ni Attorney Capunan, aanhin pa nila yung meeting na yon, gagamitin na nga itong mga acknowledgement receipts na ito sa isinasagawang impeachment trial ngayon. So ang sinasabi naman ng depensa, wala naman kailangan i-compare kasi ang makakapag-desisyon naman kung gagamiting ebidensya yan ay ang mga senator judge o ang impeachment court oras na in-offer na yan as evidence. Pero sa huli, nag-rule nga itong si Presiding Officer Escudero na ang gamitin na lamang sa isinasagawang impeachment trial ay yung tabulation na ginawa mismo ni Del Campo base sa mga acknowledgement receipts na yan. Nagbiro pa siya itong si Presiding Officer kay Attorney Capunan. Pakinggan natin ito, Ruth. The chair did make a ruling, issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka.
Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka inindyan. Wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost na Ginost, bago ngayon. ginost. Wag, hindi na. Ginosting. Ghost na yung bago ngayon. Ghosting pa. Ghosting yung tawag doon. Ruth, as of this time, tapos na ang impeachment trial para sa araw na ito. Will resume by tomorrow ng alas 10 ng umaga. Yan muna ang latest sa impeachment trial, day 14. Balik sa'yo, Ruth. Bakit kasi alas 10 pa ng umaga, aga-aga tuloy. Namisan, tulog ako eh, puyat. Pwede naman kasing na lang, no? Launa, alas 2, ganun. Ba't pag, naku, ewan ko ba sa inyo? O, liga na, punta na tayo kay Attorney Lorna Kapunan. Saan ba yun? O, ito. Ito na, umpisa na natin mga kaiksena. Diyos ko. Tanong, mga kababayan ko, mga kaiksena. Isang tanong, isang sagot. Boom! Anong masasabi nyo sa defense lawyer ni Sara Duterte? One word. O, game. Comment kayo dyan ha. Anong masasabi nyo dito sa defense lawyer ni Sara in one word? Boom! So dito mga kaiksena naman, habang hinihintay ko yung mga sagot nyo, no, Kapunan jokes about spanking Ferrer amid impeachment trial. So bilang veterans mo, nakapagsalita nga ng ganun si Attorney Lorna Kapunan, dahil kasi di mo maintindihan kung abogado ba talaga tong parang wala sa hulog yung sarili niya, no? Sa madaling sabi, 'di ba? Agnat. Lutang. Oo. Ito, Berna. Abugbuga Berna. Ito muna tayo sa part na to. Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Patay ka ngayon dyan. Diyan ka ngayon nagkamali. Tira mo si kuya nakangangapa. Tanongin ko kayo, hindi ako abogado. Okay? Tambay lang ako, sabihin natin. Pinapayagan ba sa korte ang misleading question? Allowed ba o hindi? Kaya nga nag-o-object eh. Pag narinig ka ng kapwa abogado o kapwa magkabilang parties, di ba? Narinig na nagmi-misleading ka na ng question. Nag-o-object. Hindi talaga allowed yun. Depende lang kung papaano mo mapapalusutan nang hindi mahalata yung pagka-misleading mo. Once na mahalata yan, nyari ka, i-object ka talaga dyan. Diba? Oh. Okay, tuloy natin. Kasi trending ngayon yun, mga kaiksena. Yung binitawan ni Kiray na allowed daw ang misleading. Okay, tuloy natin. Mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Tingnan mo, parang napareact yung mga abogado o yung sa likod ni Attorney Lorna Kapunan nung sinabi niyang allowed. They are allowed. Basta yun tingnan niyo yung reaction ng mga nasa likod Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Counsels, let's Nakita niyo yung reaction ng nasa likod? Pag ganun. Napaganon. Di ba? Allowed daw. Gahagi. not allow the generational or seeming generational divide Quiet! increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the again, counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels. please. Ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success,
nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto niyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi niyo yan kahapon sa testimony niyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, Apprehended daw. Kaya kinorek niya, apprehension. Oh, sige. alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba 'yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ba 'yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba? Eh, yung tanong mo naman kasi dapat kailangan argumentasyon eh. 'Di ba? Argumentative sa tingin nyo. Oh. Na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention. Alam niyo ba 'yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa mandate. Just answer my question, yes or no. Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Parang ano yung katulong. Parang ano yung abogada ni Sara, no? Parang tinawag lang na, hoy, halika dito, Mare. Mag-abogado ka nga muna dito. Wala kasi yung abogado, ikaw muna, isuot mo nga tong blazer. Yeah, baby! Di ba? Hayop na yan. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... pero depende pa din po ito sa mandate po ng Ang agency. ganda lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Okay. Yung gusto mong yung abogada ka, na gusto mo maging maganda yung dating sa'yo ng tao daw ka mag-cross-examination, pero nangyayari, baligtad. Imbis na hinahangaan ka, nagmumukha kang timang. Kasi tinan niyo yung niya, salamat Celine. Parang, di ba sa iba yon? Sa ibang mga abogado yon, may dating yung gano'n nila eh. Pag sinabing, opo, kasama po. Thank you. Yan ang gusto ko marinig sa'yo. Maraming salamat. Yung mga gano'n sa kanya, thank you, Celine. Tira. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko. Tingnan niyo. Ang ganda lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Okay. Subscribe na agad sa channel na... Alam mo yung, lalo na kanina, nung nagbabasa yan, may binabasa, mali-mali pa. Parang hindi abogada. Ako tanggap ko kahit magkamali-mali. Hindi ako, kasi. Hindi, kumbaga, yung abot ng aking kaalaman hanggang dun lang. Pero yung ito na professional, nakapasa pa, may lisensya, di ba? Parang, really? No? Matatawa ka eh. Talagang nagkakamali-mali pa ng... hindi, ito na lang. Hindi, ulitin natin. Tsaka parang siya, parang di ko minamalit yung mga teacher sa kindergarten o sa nursery, pero parang ang kanyang nile-lecturean, pero ang kanyang kinakausap, mga kinder o mga nursery. Hello, kids! Diba? Ate, wag mong ipilit na kakaibang lawyer ka na malakas ang dating. Siguro kakaibang lawyer ka pero mukha kang timang. Yun. In fact, meron tayong 3 klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually yung surveillance do you agree with me, may 3 klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba yon? No basis, Your Honor. No basis Hindi, tinatanong ko lang ho kung alam niyo ho ba. Tingnan niyo. wala man lang kadating-dating yung pagbalik niya ng sagot no? Wala. Hindi, tinatanong ko lang.
Ano to? Direk kakapasa lang yan sa bar, sabi ni Lorna Kapunan. O talaga? Kaya pala ganyan ang akto, hindi pala sanay eh. Ba't naman ako kukuha ng hindi magaling na wala man na experience? Direk, ano nga daw yan eh? Tawag dito, top notcher daw yan. Alam mo, ando na tayo, halimbawa, top notcher si Ateng. Pero once kulang ka pa sa practice, kulang ka pa sa karanasan, kahit anong talino mo, 'di ba? Madadali ka ng mas veterano sa'yo. Tama, agree ba kayo doon? 'Di ba? Kahit magaling ka, kahit sabihin mo ng talaga, gifted ka. Pero kung hindi mo alam yung alam mo yung tinatawag na sistema. 'Di ba? Wala kang kaalam. Ay, matalino ka nga, hindi mo nga alam yung sistema. Hindi nagmukha kang tanga talaga diyan. 'Di ba? Ang filibustera, maraming anong ulam nyo? Wala pa, magluluto pa eh. Hindi pa alam. 'Di ba? Wala talaga. Nakakatawa talaga tong abogado ni Sara. Bangag din yata to eh. Honor, the surveillance work that this witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung Parang teacher na pahiya eh, no? So, what is the surveillance in the joint circular? So, nag-agree ka ngayon kay Attorney Lorna Kapunan. Tinan nyo preventive surveillance. Alam niyo ba yun? No basis, Your Honor. No basis Hindi, tinatanong ko lang kung alam niyo ba Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po. parang sinabi, ikaw, alam mo ba yon? Ikaw, sige. So, what is the joint circular? What is the prevent? Ganyan. Biglang tumalo na kaagad eh. Ang saya-saya nito ni Attorney Kiray, no? Ito po yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang agency. Sige. Sige na. Sige. Sige. Suntukan. Subscribe na agad. Love trip to si ate, no? Masagawa. Okay. Sige. Okay. Sige. Ano, ha? 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 Yeah, baby. Nasaan ba yung tuwa? Abogado ba, teacher? Wait lang, Direk, hingi akong help. Nahuli ko, kuya ko nakatayo, buhat-buhat si kasambahay nang nakabaliktad. Nagkakainan sila ng kwan. Ano po gagawin ko? Isusumbong ko po ba? Ang tanong, seryoso ka ba? Subscribe na agad. Di ba? Ituloy natin. So, sagutin mo muna ako, seryoso ka ba? Na maisagawa ang mandate ng isang agency. Sige. Sige, nandun na tayo sa sige, sige, andun na tayo. Ha? Andun na tayo, ha? Sige, forma na, ha? Amang ka dyan, ha? Singa, awak mo sa tenga. Ikaw nga. Banggay mo nga, ganun mo nga, balikat, Kanto lang. Sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of Hindi, tina mo. Sopla ka dyan eh. Ha? Ngayon, babawi ka, bida-bida ka kanina. Ha? Sige. Ha? Sige, ha? Tapos ngayon, tina mo. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can the counsel be instructed not to
Oh. stop the witness at mid-sentence, Your Honor. Ano? Quiet! Ano, ha? Narinig mo naman siguro yun, ha? Oo, ha? Oo. Tino, ha? Oh. Mali-mali ka eh. Pabida ka kasi. Oh. JC, na dapat may mahuli. Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please. Pinutol mo eh. Nagpapaliwanag pa nga eh. Tingnan mo itsura mo dyan, oh. Subscribe na agad. Will Manebre, maraming salamat. Pang-snack ni Beng Beng. Kanina pa ako na-ace niyan. Direk, pigilan mo po ako. Ako na lang panoorin mo. Kaya nga nilalagyan natin ng konting katuwaan eh. Para yung inis natin, gawin natin katatawanan. Tingnan mo. Bangag na bangag din ang itsura eh. Hindi. Nakikilala nyo ba o nakikita nyo ba sa Facebook yung memes o yung lalaki na may video na pag lalaki to maitim, tas naka white t-shirt, tas mataba, tas may bigote. Kapag ka nasipat niya yung camera, biglang gumaganto. Pag nahuli siya ng camera. Parang ganyan yun sa kanya. Subscribe na agad. Tuloy natin. Yeah, oh. Sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can the counsel be instructed? Tingnan mo yung tsura niya pag sumasagot si Atty. Lorna Kapunan. Natatawa. Tinama. Sasagot si Atty. Kapunan, tapos sasabay siya. Pagka nauunahan siya ni Atty. Kapunan, tinama. 8.5 is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer. Isa pa. Ito. Officer, can the Dalawa na. Ito pa isa. counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions Your later Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. Oh. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Counsels. Subscribe na agad sa channel na like. Ito talaga magpapahamak. They are allowed. Allowed pala ha, ang misleading sa ganyang klaseng korte. Ano? Antindi mo, mama. Parang siguro sa loob-loob ngayon ni Atty. Kapunan. Nene, umuwi ka muna. Magluto ka, magsaing ka ron. Oh, sige ha? Sige. Ano ha? Ano nagkamali? Sige. Sige. Ha? Ewan ko sa'yo, Kiray. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Katiyo na natin dyan. Meron pa kasing iba tayong video na ipi-play. May papakita pa tayo, ha? Wait lang, ha? Hinahanap ko lang. Asa na yun? Eto, punta naman tayo dito. Dito sa part na to. Vice President Sara Duterte nabalot. Ulit. Sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabalot ng tensyon ng pagtatanong sa testigong state auditor ng Commission on Audit. Nagkasagutan kasi ang mga abogado ng prosekusyon at depensa. At para sa detalye live mula sa Senado, may expert report si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung naging topic? Ba't nagkaroon ng pagtatalo dyan kanina ang prosekusyon at depensa?
Nako, tama ka Ruth, ilang beses nagkasagutan si Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon at Attorney Christine Ferrer naman ng defense team at hindi nga nakapagpigil sa Attorney Capuna na man-lecture at tila may pagbabanta pa na papaluin na raw niya itong kanyang kakumpanyera mula nga sa defense panel, habang si Attorney Ferrer naman nakiusap sa korte na huwag naman hayaang makalusot. Yung mga ganong side comments. Ayun o. Hindi ko may sino ba talaga kamukha ni Attorney Ferrer? Kasi doon sa nakita kong picture niya, ang ganda-ganda. Super. Oo. As in. Boom. Parang hindi siya yun. Oo. Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon versus Attorney Christine Ferrer ng defense. Mainit ang banggaan ng dalawang abogado na yan sa impeachment court kanina sa muling pagsalang ni COA Auditor Celine Del Campo sa paglilitis pagkakataon naman ng defense team na i-cross-examine at itest ang credibility ng witness. Pero halos maya't maya ang pag-object ni Attorney Capunan at may pagkakataong kahit inawat na sila ng presiding officer, tila ayaw papigil ng dalawang abogada. Panoorin natin, Ruth, ang bahaging yan ng paglilitis. And the witness be directed, you just answer with yes or no. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generation. Si Ogie Flores, direk kamukha niya si Tony Ferrer. Hindi ko maalala yun. Kamukha niya si Raisa May. Love team ni... Hindi ka... Oo! Kamukha niya yung nanay ni Raisa May. Subscribe na agad. Hindi si Raisa May kamukha niya. Kamukha nung nanay ni Raisa May. Generational divide, increase the tension in the courtroom. I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done. please. Your Honor, can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. It might sound like Ang plastic mo, ate. Ina mo. Tingnan niyo yung itsura niya. Ano sabi niya? Your Honor, can you give me... parang ganun, di ba? Tapos, he's one of my idol. Pero itsura ng mukha niya parang ginusumot na turumpo. Ano turumpo? Paano mo gugusto? Hindi, parang... Yung mukha niya parang ginusumot na palara. Tinan mo, itsura niya. Pagkasabi niyang, one of my idol, plastic mo. Paing kita dyan eh. Kung nakita ko yun, ako kunyari si Attorney Capunan, tapos nakita ko yung reaction niya ng ganun, idol pala ina mo batuhin kita dyan eh. Oh. Can I please respond Yan. quickly lang, no? I have high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Better na. Subscribe na agad sa channel na laging may Ganyan ba magsabi na idol mo isang tao? Ako pag sinasabihin kong idol ko isang tao, lahat kaharap ko, talagang ano pa yun, ngiti-ngiti ako, idol kiti. Yung, di ba? O kaya naman, talagang gumaganong ka pa kahit hindi ka naman hapon. Gumaganong ka, hike, gumaganong ka pa. Oy, Lucky, DP o Lucky Deep. Huwag ka mag-flooding, may spam ka dito, bala ka. O, kulit mo, sabi ko sa iyo eh. Oh, 'di ba? Ayan oh. Yung itsura niya. Idol do pero itsura ng mukha oh. Oh. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. No, adi na pahiya ka. Eulogy ka pa. Pandating kayo ang dating tuloy ni Attorney Capunan sa sinabi mong one of my idol. Aba, hindi to eulogy. Boy na boy pa ako. Kumbaga parang dating, wag mo akong puri-purihin, wag mo akong bulahin, hindot ka. Pahiya eh. Pahiya oh. Diba? Oh. No, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
Di At ba? para kumalma na nga ang sitwasyon sa loob ng impeachment courtroom, si Presiding Officer Escudero na ang nagtuloy ng tanong sa witness o yung ilang tanong lang naman. Bago kasi ang sagutan nila Ferrer at Kapunan, paulit-ulit na tinatanong ni Attorney Ferrer si Del Campo kung kailangan ba may mahuli o maaresto bago masabing may matagumpay na intel gathering gamit ang impormasyong mula sa informant na binayaran gamit ang confidential funds. Hindi raw ba sapat na dahil sa intel gathering na ginawa muna ng Office of the Vice President ay napanatiling ligtas ang mga pinuntahang events ng bise at walang masamang nangyari sa kanya. Matatanda ang nag-issue ng notice of disallowance ang COA sa OVP para sa confi funds nila noong 2023 dahil di umano ito nakapagbigay ng patunay na may successful intel gathering gamit ang confidential funds. Sa simula ng pagilitis, ipinakita ni Attorney Ferrer kay Del Campo ang mga Audit Observation Memorandum o AOM na inisyu ng COA laban sa OVP. Nag-object dyan si Attorney Kapunan. Panoorin ulit natin to, Ruth. If she now intends to present the defense documents, they are not documents that have been identified nor authenticated by this witness during her testimony. We will She can confront have them. a continuing objection. Excuse me, counsel. Show the document. We will No, not agree, Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will cross-examine? We will not agree. Lo! Imbir na ako kay ito yung umpisa pa, di ba? Mas una to. Alam ko na. Oo. Gusto niyang magkaroon ng trademark na mataray. Kaso ang problema ate, nandun sa yung pagiging mataray. Kaya lang, show nga. Yung nagtataray ka, pero nagmumukha kang show nga. Parang sinabi ko kanina, nagmumukha kang timang. Tingnan mo. Kasi gusto niya maging ang dating niya parang sino ba yung isa pa? Si Season, si Attorney Season na mataray na para si Miss Minchin ng datingan. Kaya lang hindi bagay sa'yo ate, nagmumukha kang si Becky. Sara, sawa na akong magbalat ng patatas. Huwag kang mag-alala, Becky. Pag ako nakabalik sa mansyon, isasama kita, Becky. Hindi ka na magbabalat ng patatas. Talaga ba, Sara? Salamat. Naku, Sara. Makakakain na din ako ng patatas. Ayop na yan. Nagbabalat ng patatas, hindi pa pala nakakakain. Oo, Sara, hindi ba ako makakain? Kasi ayaw kong bigyan. Nakikita ni Miss Minchin. Hindi. Yun nga eh. Yung gusto niya maging tawag dito, super terror na abogado, pero hindi nagmumukhang gano'n na nangyayari. Nagmumukhang payaso. Document. We will No, not agree, Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will We cross-examine? will not agree, Your Yun yung gusto ko doon. Yung lakad ng mga, alam mo na yung mga Becky pag yung nagtataray. Yung gano'n yung. 'Di ba? Hawak-hawak yung papel. Gusto niya yun talaga nararamdaman ko, promise. Yun yung nakikita kong attitude niya na gusto mangyari pero hindi nagmumukhang ganun. Nagmumukhang katawa-tawa siya. Oo. Alam mo, kung marinig mo to, Attorney Ferrer, maging totoo ka lang sa sarili mo. Kung komedyante ka naman, gawin mo sa ganung paraan, baka umubra. Huwag mong ipilit na magtaray ka, hindi bagay. Wag. Mas mahirap. Parang lang yan, kung bakla ka, lumantad ka. Pag inipit mo yan, nahihirapan ka. Hindi ka masaya kasi tinatago mo. 'Di ba? Huwag ka mag-pretend na, 'di ba? Oh. Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Kapunan? document. Excuse me, counsel.
Allow her to finish, They are Counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents. Samantala, Ruth, inisa-isa ni Ferrer ang isinasagawang aktibidad ng Tsaka ang pangit niya tumayo. 'Di ba? Ano ba 'yan? Tambay nakaganon? Nakaganon sa table o doon sa podium nakaganyan? Ba't di ka na lang kaya kumuha ng folding bed? Saka mo kami basahan. 'Di ba? Tingnan mo nakaganon pa eh. O nakaganon pa siya oh. Ganon. Oh, kung gusto mo mangyari, naantok na? Ako naantok na, pinipilit ko lang eh. 'Di ba? Oh. opisina ng bise gaya ng pakikipag-coordinate sa mga informants para sa threat assessment sa Bustos, Bulacan at kalapit na komunidad. Ang tanong, pasok ba yan sa Intel work? Sagot ni Del Campo, makukonsidera daw yan na Intel gathering. Inisa-isa pa ni Attorney Ferrer ang report ng ilan pang umano'y confidential activities na isinagawa umano ng OVP para masiguro ang kaligtasan ng bise sa mga dinaluhan niyang events noong 2023. Umayo naman si Del Campo na pasok nga ang mga yan sa surveillance activities. Pero sunod na tanong ni Attorney Ferrer, bakit kailangan ang maging pruweba na nagkaroon nga ng matagumpay na Intel gathering na pinagamitan ng confidential funds dapat may nahuli o naaresto? Narito muli ang sagot dyan ng testigo. Hindi yung part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yun, hindi yun part ng confidential work or surveillance. Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of rewards. Di ba? Iba naman yan eh. Payment of confirmation and payment of reward. Kasi di talaga eh. Pag alam mong gumagawa lang ng katarantado, nag-iimbento lang tong mga abogada ni Sara Duterte at si Sara Duterte mismo, bangag. Talaga may hirapan talaga sila dyan. Oo, naipagtanggol si Sara. Geto natin. Ruth, mahigit 5 oras na or mag-5 oras na itong impeachment trial at until now, pasado 3:30 na, ongoing pa rin yung impeachment trial at natapos na yung cross-examination, redirect at recross ng depensa at sa mga pagkakataong ito at sa oras na ito ang nagtatanong ang mga senador kay Sailin Del Campo dahil ang sabi ni Presiding Officer Jesus Codero ang gusto nila matapos na yung pag-upo sa witness stand ni Sailin Del Campo ngayong araw na ito para makaproceed naman sila sa iba pang mga witnesses kasi Ruth, nakakatatlong araw na sa witness stand itong si Sailin Del Campo, unlike yung ilan nila, like yung mga land bank managers, isang araw lang natapos nila yung presentation at yung cross-examination. So kung baga, isa ito si Sailin Del Campo sa pinakamahaba, kagaya ni Attorney Wamil, pinakamahabang pagkakataon na sumalang sa witness stand. Again, Ruth, yes, ongoing pa rin ang impeachment trial up until this time. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni Meanos Baños Live mula sa... So, malinaw mga kaiksena, no? Alam ko marami pa to eh. Pero syempre, hindi ko kailangang lahating kagad sa isang live yung topic patungkol sa impeachment. Marami pa yan. Katulad yung mga tanong ng ibang mga senador, lalo yung mga bias na senador. Itatopic natin yan. Yung mga pagtatanong ni Robin, ni Erwin Tulfo, ni Labam. Marami yan. Iba-iba, iisa-isahin natin yan. Pero wag muna ngayon kasi nga, no oras na di pa kami kumakain. Magluluto pa. So sa lahat ng ating mga kababayan, mga kaiksena, maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod nating live stream. At pansamantala lang muna nating puputulin po dahil may parehas kasing may sakit si Siopaw at si Bengbeng. So abang-abang lang po kayo at sana po suportahan nyo pa rin yung kahit mga ina-upload kong mga maiksing video, panoorin nyo pa rin, like nyo pa rin, pati yung sa Direct Freddy Valera 2.0. Yun na lamang po ang tulong na maaari nyong ibalik sa akin. Maraming salamat po. Ang pagsuporta sa mga uploaded at mga sinishare natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaiksena. Mag-ingat po kayo. Ito po yung lingkod na nag-isang kabugera at senadora, ang direktor ng bayan, Direct Freddy Valera.
Direktor ng Bayan, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. Salamat sa ating mga moderators, Kabugera, Senadora, Spice Girls, sa lahat na may members. Maraming salamat po. God bless and I love you all well. Thank you so much. Goodbye and thank you so much. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral, habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload, na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Sa panahon ngayon maraming nagpapanggap, puro yabang online pero walang pangarap. Pero dito iba ang hatid ng mensahe, pag-asa at inspirasyon ang tunay na biyahe. Minsan seryoso, minsan may katuwaan, pero sa dulo may mapupulot kang aral. Parang tropang marunong makinig, habang buhay mo unti-unting umiigib. Hindi kailangan mamahaling kagamitan para makagawa ng dekalidad na nilalaman. Basta puso't sipag ang puhunan, siguradong marami kang maaabutan. Ito ang tunay na samahan, may respeto at may pakialam. Habang nakikinig ka sa bawat kwento, may inspirasyong dala hanggang dulo. Boom! Ito na mabilis ang banat, sa bawat upload walang sayang ang oras. May lesson, may tawa, may inspirasyon, parang gabay sa bawat sitwasyon. Kapag down ka at gusto mong bumangon, mga videos dito pwedeng maging tulong. Hindi lang basta para sa views at likes, kundi para magbigay liwanag sa buhay. Kaya tara na't sumabay sa galaw, kasama si Direk walang bibigaw. Buong pamilya sama-sama rito, solid na content para sa lahat ng tao. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Direk Freddy, walang kupas. May inspirasyon at saya pa. Araw-araw solid ang dala. Yeah! Direk Freddy Valera Official. Para sa tunay, para sa masa, para sa may gustong matuto habang nagsasaya. Salamat mga ka-subscribers.